Atensyon mga kababayan, lalo na sa mga uuwi at paalis ng Pilipinas. Baka di nyo pa alam ang balitang ito. Naglabas po ng panibagong abiso ang DICT at Bureau of Customs nitong nakaraang araw July 11, 2024 na magiging paperless na umano ang mga paliparan sa Pilipinas. Meaning, wala na tayong pipil-upan na papel sa airport. Bukod dito, isinapubliko rin ng DICT na mas pinahusay na umano ang bersyon ng e-travel. Dahil sa loob nito, makikita na rin natin ang baggage declaration form, currency declaration form ng Bureau of Customs at ang Overseas Filipino Workers o OFW Pass ng Department of Migrant Workers. Maaari nyo na itong fill-upan bago ang inyong flight na nakatakda pauwi o paalis ng bansa. Bawas abala na ito sa inyo mga kababayan dahil yung pinipilahan nyo noon sa airport na nag-fill up pa kayo ng baggage declaration form, currency form o OFW Pass ay magagawa nyo na ito sa cellphone. At ang kagandahan nito, iwas na rin ito sa mga mapagsamantala sapagkat itong application na ginagamit natin ay hawak ng gobyerno ng Pilipinas. Napag-isipan itong gawin ng gobyerno ng Pilipinas upang matigil umano ang mga peking e-travel website na ginagamit ng mga scammer para pagkapirahan ng iba nating mga kababayang pasahero. Kaya nais ng DICT at Bureau of Customs na tanggalin umano ang website ng e-travel para wala na umanong mabiktima pa ng mga pasahero. Yun po yung dahilan kung bakit po naka-up-base tayo ngayon sa eGov Super App, ang ating pong ina-advertise. In fact, there's a plan na tatanggalin na po yung application on the web, no? Pero ayon sa DICT mga kababayan, maaari pa naman daw kayong gumawa ng e-travel sa website. Pero mas mainam mga kababayan, doon na kayo gumawa sa eGov application. Dahil bukod sa ito ay protektado, hindi ka na paulit-ulit mag-fill up ng mga detalye. Mas madali na kapag sa e-travel ng eGov kayo mag-fill up. Pwede pa rin gumamit pa din doon sa web. But we are now promoting and encouraging to use the app. Kasi po kapag sa website, marami po yung mga nanggagaya ng website tapos magpapabayad po sila. So samantalang po kasi sa eGov app, pagka-click mo ng e-travel doon, sure ka talaga na yung pupuntahan mo talaga ay talagang e-travel talaga na totoo. At the same time, dahil nakapag-register ka na, hindi ka na uulit na naman maglagay ng first name mo, last name mo, middle name mo, wala na po yun. Kapag ginamit mo yung makabagong e-travel po ngayon, especially po nung gamit ng eGov app, ang i-fill upan mo na lang yung travel details mo na lang. So konti na lang po yung fill upan mo. Kaya mas maganda mga kababayan na sa eGov kayo mag-fill up dahil less hassle na at paniguradong secured pa kayo. Dahil napakalaking problema po mga kababayan kung sakaling napasok kayo sa isa sa mga peking website ay di umano kikilalanin ng system yung mga na-issue ng mga peking website na pinapasukan ninyo. Fair warning na rin dun sa mga nag-ooperate nitong mga shadow apps or shadow websites or whatever you call them. Kasi kahit na pumasok sila sa peking website, hindi ibig sabihin nun makakalusot sila kay Commissioner Tansinko sa Bureau of Immigration. Kasi hindi po kikilalanin ng system yung mga issued by these fake or shadow websites. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.